Noong unang dekada ng 1900s, isang binatang Austrian ang lumipat sa Vienna na may pangarap na maging profesional na pintor. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang gumuhit ng mga gusali, lansangan at tanawin ng lungsod. Noong 1907, nag-apply siya sa Academy of Fine Arts Vienna, isa sa mga pinakaprestigyosong art school sa Europa. Pumasa siya sa unang pagsusuri, ngunit bumagsak sa final assessment. Ayon sa mga propesor, mahusay siya sa architecture at landscapes, pero mahina sa human anatomy at figures, isang mahalagang requirement sa fine arts. Sinubukan niya ulit noong 1908. Umaasang magbabago ang desisyon, ngunit muli siyang tinanggihan. Pinayuhan pa siyang mag-aral ng architecture, ngunit wala siyang sapat na academic credentials para doon. Matapos ang mga rejections, naghirap siya sa Vienna. Nanirahan siya sa mga homeless shelter. Kumita sa pagbebenta ng maliliit na painting at postcards. Sa panahong ito, unti-unting hunahubog ang kanyang radikal na paniniwala. Galit sa lipunan at paninisi sa iba para sa sariling kabiguan. Ang kabiguang ito sa sining ang naging isa sa mga unang domino na nagtulak sa kanya tungo sa politika. Ekstremismo at kapangyarihan na kalaunan ay nagbunga ng digmaan, genocide at milyon-milyong buhay na nawala. Ang binatang Austrian na minsang nangarap lang maging pintor, siya si Adolf Hitler. Noong unang dekada ng 1900s, isang binatang Austrian ang lumipat sa Vienna na may pangarap na maging profesional na pintor. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang gumuhit ng mga gusali, lansangan at tanawin ng lungsod. Noong 1907, nag-apply siya sa Academy of Fine Arts Vienna, isa sa mga pinakaprestigyosong art school sa Europa. Pumasa siya sa unang pagsusuri, ngunit bumagsak sa final assessment. Ayon sa mga propesor, mahusay siya sa architecture at landscapes, pero mahina sa human anatomy at figures.